umuusok na yung laptop. Abangan ninyo pag sa pagbabalik namin. May pasabog si Antat. Mag-ano, Tingnan magpo-pole tingnan dance ako. Pole dance. Ayan nga, we're back. natin, Sorry. tingnan natin kung nalaos. Wala, Sige. pahinga lang naman, bihira naman, no? Pagpahingahin nyo naman kami. Everyone, needs a rest. All treatment and Sige. everything that is bad na ginagawa ng administration ni Daniel Rason and his cohorts, mga kapatid. At sabi nga nung nakiusap sa akin, gusto mo ba ilalapit kita kay kay Congressman ganito? Sabi ko, hindi ko naman po Forward ka kailangan na. dati sa broccoli team, mga kapatid. Umalis po sila doon dahil sila mismo nag-aaway-away doon. At meron akong kapatid na nag-message sa akin, "Bro, magulo po pala doon sa broccoli. Sila po nag-aaway, nagsisigawan." Di po nila alam na nakamonitor po ako. Yun. Sabi ni si Popot Manimbo. Alam mo, ito, Diba? maka-comment lang sa lahat ng ng organization, samahan, official or unofficial, hindi naiwasan yan, yung conflict. Human nature. I don't see it in a negative way. Pagka ang pananaw mo sa buhay kailangan walang conflict at all. Yung parang MCGI pa rin ang nag-aano sa akin, nag-resonate yung walang demandahan. Just for the sake of walang demandahan, kahit na hindi mo ma-deliver yung justice doon sa naapi dahil lang doon sa sa doktrina inimbento mo na pinipilit mo sa mga tao, ayaw ang mangyayari pag ikaw yung nagdemanda, ang mangyayari ikaw pa yung suspendido, di ba ganun? Well, kung ikaw lang naman yung nagsisik ng justice, tapos ikaw pa yung masama. Ganun. Yun ang result na kinokontrol mo yung emotions. Kahit nga sa magkakapatid, di ba? Hindi nawawala yan sa mag-asawa. Ba't mo naman sasabihin na daw yun? Sabi, ang gulo-gulo daw? Opo. Hindi dahil may nag-away, magulo-gulo na. Hindi ganun ang mo naman, sobra namang balat sibuyas mo naman nun. Nakarinig ka lang ng konting conflict na toxican ka na. Hindi naman sila alam yung totoong nangyari sis di ba? Nandun ba kayo? Parang ganito, nanood ka ng TV, ang nakita mo na lang yung nagbabarilan na. Wait lang, ano talaga yung story? Bakit sila nagbarilan? Ganun yun eh. Ang kinapture nyo lang yung pangit na side. Hindi nyo nakita, kaya pala nagbarilan, ginanto pala, ginanong pala. So mayroong story sa lahat. Kaya wag ka magsalita ng ganyan. Pero ang totoo, yung bunganga mo, hindi na kayang pagtakpan. Yun ang totoo. And that's the fact. Sige po. Parang naamoy ko kung sino yan, Brad, ha? Hindi na need ni kuya nila mag-hire ng abogado. Andyan naman si Tandang Felix, libreng serbisyo si Tandang Felix. Kaka-stress na po, kaka-defend. Laban lang po, katukayo. Haha. Alvin din ako, bro. Sabi ni brother Alvin Manuel, okay lang bro, di ako apektado po sa kanila. Lumayas na ako dyan sa mga kuyog teams na yan. Totoo po yan mga kapatid. Sabi nila galit sila sa kulto. Pero sila mismo. Hindi si Alvin Manuel, hindi siya ang lumayas. Naalala mo, kinik natin siya nung huli. Bumabalik pa nga siya sa Broccoli TV, umakit siya eh. Kinik natin. Yung story ni Alvin, kinik ko. May story yan. Hindi mo alam kung anong ginawa sa amin, sa akin ni Alvin Manuel, kay Broccoli, yung anong pinagsasabihin yan. At hindi mo rin alam kung anong sinasabi sa'yo. Kaya mag-ingat ka din, no? Correct. Maganda yan. Sige, tuloy mo. Close kayong lahat. Maganda yan. Tuloy. Without knowing na kulto na rin sila, mga kapatid. They are trying to manipulate people. Pagka hindi kanila na-manipulate, magagalit sila sa'yo. Ganyan yung ugali ng mga kulto eh. Cultish thing, mga kapatid. Pag hindi kanila kayang i-manipulate, gagawan kanila ng istorya. Ganyan yung ginagawa ni Daniel Rason. Very MCGI, mga kapatid. Very MCGI.
higher form of kuyog. Naku, hindi po yan higher. Gaslighting again. Gaslighting yan. Yung pinapalitan niya na naman yung ano, yung totoong nangyari. Na ang nangyayari talaga is walang nagmamanipulate dito. Kaya lang tayo nagagalit dahil they fired the first shot. At sumasagot lang tayo. Opo. Oo. Ikayo ang nagiging kulto, biruin mo. Kailangan pang itanong sa'yo kung monetize o hindi. Nagiging kulto kayo. Anong sabi niya? Ay, alis na ako dito sa group Twitter pag tanggol niyo yung sarili niyo. Alam mo yun, pero wala pa ako narinig na pinagtanggol niya yung group niya. Puro siya pinagtanggol niya yung sarili niya. May narinig na ba kayong pinagtanggol niya yung group niya? Wala. Kasi wala naman kumakalaban. Ikaw lang yung sarili mo lang lagi pinagtatanggol mo. Kultong-kulto yan. Badong. Ayan, good morning, Kuya Adel. 8:30 na po sa Pilipinas. Na umaga, first time. Grabe, nyo Ada ng chismisan Oo First time in history. Aga. Nagka-time bukas busy na ako. Ito sinasagot namin si Paring Badong. Paring Badong mo. Ina-ad hominem ka Kuya Adel. Oo, daming mga tinira lahat. Sa susunod na araw na maiyak na naman yan. Hindi na naman siya ng sorry na naman. Kaya naman. Parang di maganda audio mo ngayon. Parang tunog lata. Oo. Walang iyakan. Oo, wala. Walang iyakan. Walang paawa. Yeah. Sige. Tuloy na natin. Kuya Del, paayos ng audio. Form of kuyog, mga kapatid. Ano Sila? audio ko? Salpot na klase ng kuyog, mga kapatid. Salpot. Alam niyo po ba yung ibig sabihin ng salpot? Yung baril na laos. Ganun yung salpot, mga kapatid. Saka ako May video siya, dumudura. Alam mo yung dahak ni Bes? Ayoko lang yan It's so gross. Alam mo, Biglang Brooks, dudura. no? Yung sabi niya na laos, supot, ganyan, dayo. Ba't siya nagigil sa atin ngayon? Ba't ganyan siya magsalita? Ba't nagre-react? 2 beses magkasunod siya nag-live ng patungkol sa Broccoli TV. Diba kung ikaw ang sikat, tapos laos kami, dapat we don't matter. Huwag mo kami pansinin. Deadma. Wala kaming value sa'yo. Ganon. Yun ang laos. O sige po, tuloy. Parang wait lang. Parang yan lang yung Itong ang laos yung MCGI na laos sa INC. Di ba masasabi mo ng laos na ang MCGI sa INC kasi wala nang hindi na sila ganun ka-intensive kung tirahin ng ang MCGI. Hindi naging unti-unti na naging irrelevant. Di ba? Yung yung program nila sa Tamang Daan. Yun ang laos. Naging irrelevant hindi na nagka-campaign against wala nang comics, wala nang hindi na rin kumukuha ng mga exiters na i-interviewin doon na babayaran. Dati ako si manggagawa. Katulad naman, hindi na lumalabas yung mga chinap-chap na video, wala na yun di ba? Nanahimik yung INC. Mula nung namatay si Bes. Ayun, yun ang laos. Yung Bes. Si Bes na laos sa INC. Ganon. Yan, sige. Ayun, so guys, nawala pala tayo sa YouTube. Naputol na kasi nung nawala na ako internet kanina. Naputol sa YouTube. Pero sa Facebook, tuloy-tuloy pa rin. Siguro yung missing part ay i-re-upload ko na lang. Umuusok na talaga yung laptop mo. Sige. Sige, tapusin natin to. Ako, nakamove on na. Kasama ko yan si Brad Alvin sa MCGB noon. Sabi ni Brother Sed Watashi, kamusta kaya MCGB ngayon? Saka keep the faith na pinagkikitaan ang video ni Bes dumadami. Kaya sila. Sabi ni Brother Jericho Bahista, paano kanila na-invite sa tropa ng Brox noon, Brad? Paglabas mo. Mina-message po nila ako araw-araw. Hindi po ba? Totoo, mga kapatid? Na yan. Prueba. Resibo. Yan.
Magpakita ka Araw-araw? ng screenshot na araw-araw mini-message ka. Basta hindi Na ako ang yun. nag-invite, ang nag-invite sa'yo, either si Brox, kasi ang mga nag-invite talaga yan, si Brox, si Ansa, si Adele, yan ang mga nag-invite talaga eh. Yan, Hindi yan mo ang ako na-approve pakita. eh. Tuntua ka, ayaw mo ko i-approve. Bira. Akyat pa nga sa mga live ko, si Kay San Pedro at saka si Belona. Umakyat sila, pinapakyat ko sila. Open naman. Kahit sino namang gustong umakyat mismo ngayon. Kahit sinong gustong umakyat ngayon, pwede Pause. kayong umakyat. 2 beses lang ako umakyat sa live niya. Ako rin. Tapos yung pangatlo, hindi ko inaccept yung invitation niya. Yun, I don't know kung aaminin niya yun. Dinecline ko kasi busy rin kasi ako that time. So hindi ko inaccept yung invitation na umakyat ako. Pero hindi kami nagkakandara pa na na pumunta sa live mo. Huwag kang mag-ilusyon. Sige. At ipahiya ninyo ako. Ganun lang naman eh. Huwag kayong kukuda-kuda dyan sa tabi-tabi. Sabi mo 'di ba ini-invite ka nila sa tropa nila? Yes, they are inviting me. Tapos in-invite nila ako doon sa isang doon sa Bible Talks. Ganun din. Pinagbibigyan ko naman sila. Kahit sino namang mag-invite, pinagbibigyan ko. Oo, wala akong kadala-dala kung saan ako pumapasok, bro. Madala ka na ngayon, Brad Alvin Manuel. Nakailang kulto ka na. Sabi ni Sis Nikki, bro, pasampa. Sige po, sampa po kayo Sis Nikki. Sabi ni Sis Popot Manimbo, talk shit yang si Broccoli Brad. Huwag mo sila patulan. Nagtataka nga ako sa iyo, bakit ka umakyat sa live nila? Isang beses lang po ako umakyat sa live po nila dahil meron pong kapatid na nakiusap. Pinagbigyan ko lang po yung kapatid. Tapos after po nung pag-akyat ko dun sa live nila, sila mismo sinisiraan nila ako na gate crusher daw ako. E di napahiya sila dahil pinagtanggol ako ni Brad DK na hindi ako gate crusher. Ininbitahan nila ako kasi meron akong resibo. Meron akong screenshot. Ngayon, nanghihingi ng resibo si Adele, napanot siya. Grabe. Ano ka? Good morning. Grabe. Sarap po, kuya. Ulagyan ng apelido. Ano ba yung panutsa? Hindi ko alam yan eh. Ano yun? Sweet treat. Yung Panghimagas pagkain. ata yun. Panghimagas ba kaya panot siya? Tama ba? sa Batangas, yung panutsa, may nagtitinda ng panutsa sa pag umakit ka ng bus ng Batangas, ang makukuha mo yung caramelized peanuts. Mani, tapos yan panutsa. Ayun. Pag calling names na, Sgt. Pepper, di ba? May ganun tayong pinakita noon. Wala nang maikatwiran yan. Diba? Na anong resibo mo na pokpok si Arlene Rason? Ipapakita ko ba sa'yo na nagpapakangkang siya sa mga Hapon? Gamitin mo lang ang utak mo, panot siya na Adele. Ganyan sa Ganito. Ito ang pwede mong ipakita sa application mo. Magpakita ka na si Arlene Rason, yung contract niya nung pumunta siya doon, ano yung job description, magpakita ka ng picture na naka-table siya ng may mga kliyente siya na suggestive ang kasuotan niya. Ganon ang mga resibo. Diba? Hindi namin hinahanap na magpakita ka ng sex video ng kliyente niya. Baka yun ang iniisip mo. Hindi ganon. Hindi ganon ang hinahanap ni Adele. Maraming means para magpakita ng proof na hindi may strike down ng algorithm or ng YouTube. Bakit ba ni-explain ko to? Yung claim na pop at nakipag-sex. Well, given naman yun na mahirap talaga maglabas ng evidence nun, di ba? Let's say, nangyaring incident. Pero yung sex scandal na sinasabi niya about sa mahirap talaga yun. Given naman yun. Pero yung sabihan mong pop yung isang tao, di ba? Yun, very obvious, pwede kang
maglabas ng any kind of evidence of proof, di ba? Na papatunay na hostess yan before kasi ganito ang trabaho niya, nagtrabaho sa ganito yan, at may yung mga kliyente yan, yung mga ganito, etc. Tunayan niya, mayroong isang kilala ko, gano'n, or may nag-testify o nag-confess sa akin na nakita yan sa ganito. Something gano'n. Nag-connect or may Corroborate. may nagko-corroborate doon sa iyong mga statement, di ba? Sa iyong mga expose. Kasi gano'n naman ang usually ginagawa din naman natin. Let's say wala tayong mga documents or mga physical documents or any videos or photos. Pero may kita point na once sinabi natin, ay kahit pa paano meron tayo mga eyewitnesses na mag-testify doon sa certain issue, diba? Dapat gano'n, no? Hindi yung puro kuda ka lang ng kuda. As if parang lumalabas pa, Adel? Sinasabi mo. Adel, ang lumalabas pa, kinakampihan mo raw si Arlene. Kinakampihan mo raw. Policy yun, di ba? Policy yun, nasa ito. Sinabi ni Badong, sige later sinabi niya na kinakampihan mo daw si Arlene kasi nga, hinahanapan mo nga ng proof yung kinukudat niya na po si Arlene. Well, that is the clear proof na focus lang tayo sa issue and we are fair enough sa kabila din, kasi yung mga makikita na hindi tayo naninira di ba? Doon lang tayo sa reality, sa facts, di ba? Sa issue. Di ba? So, kung sinabi mo yung isang tao, provide ka ng ebidensya, pruweba. Kung wala kang mailabas ng pruweba, well, palpak yung claim mo na ikaw ang most credible. Diba? Kaya naman natin siya dinedebunk kasi dun sa claim niya na siya yung most credible. How come na you are most credible, wala ka namang ilalabas na ebidensya? So, delusional yung claim mo na yan. Diba? Tayo wala tayong claim na tayong most credible Diba? Pero, make it a point na pag may nilabas po tayong against or alleged issue sa KDR, sa MCGI, we make it a point na supported yan ng ebidensya, ng documents, or any eyewitnesses, na mag-justify doon sa issue na inilalabas po natin, At kung hindi man tayo sigurado doon sa ilang issue na binabanggit po natin, may mga ganyang circumstances, may mga ganyang issue minsan, di tayo sure. May disclaimer tayo, Sinasabi natin na hindi pa po yan verify or hindi natin sure. Sinasabi natin daw, So, alleged. Ganun ang ginagawa po natin as much as possible. Pero hindi natin sinasabi sa lahat yan, kasi may mga pumapasok na hindi naman natin control, Pero as much as possible, sa akin, sa kapakasama talaga na regular, pag may mga expose tayo, so as possible ay may mga evidence tayong nilalabas. Tsaka madagdag ko lang, sabi niya, sabihin na natin halimbawa man na totoo, na naging pokpok nga. Sabi niya kanina magpatawad. Diba? Yun ang inaano niya kasi nga sa Diyos magpatawad, ganyan. Ba't hindi niya mapatawad si Arlene? Kung si Bes nga, pinatawad, tinanggap bilang asawa ni KDR. Bakit siya hindi? Hindi niya matanggap. Wait lang. Anong kasalanan ni Arlene sa pagiging pokpok niya? Sabihin natin for the sake of
na totoo yung yung info na yun na naging siya, nag-Japayuki siya. Ano naman ang kasalanan ni Arlene sa Sa kanya, mga no? believer, di ba, hindi na nga hindi sa kanya per se. Hindi walang kasalanan sa kanya. Pero kumbaga, pinatapad na yung mga nagawa kung meron kung kasalanan man sa tingin niya yung ginawa ni Arlene na pokpok. Oo Dapat nga, marunong Badong. magpatawad. Hindi lang yung Nilinis tayo ng bautismo. correct. Parang Ay. narinig ko na kay Bes, no? And then, most credible. Para lang din yung most sensible preacher in our time. Parang ganun din yun, best. Siya, nakakarinig siya ng, best wannabe. Horrible pwede. Most horrible. Ay, sorry. Sige, tuloy. Sabi ni Arnold Padel, wow, wait, maiba muna ako. GSO9 yan, bro, for better eyesight. If you are misunderstood, understand them more. Sabi ni Sis Popot Manimbo, ayan, pinasikat mo lang ang mga ungas. Wahaha, panot siya. Hindi ko naman po sila pinasikat. Kahit manood naman yung mga kapatid doon, mga kapatid, mawawalan din sila ng gana. Ang daming nagme-message sa akin, brother, nag-try akong manood sa kanila, hindi ko po natagalan, 5 minuto lang. Nag-out na ako. Kasi hindi ko matagalan yung Ano yung intro? Intro lang yung pinanood niya, 5 minuto. Yung intro ng mga kanta. 5 minuto lang yun eh. Yung mga kanta natin. Hindi, palagay mo na yan, yung main topic sa 5 minuto. Wala, hindi mo yung good part. Di ba? Correct. It doesn't matter. Ganon din kami sa'yo. Unless may ganito. Brooks, yung the way, how i-interpret yung, data. Sasabihin niya, ang dami nag-message sa akin, may message ng isa na ganito, ganyan, negative. So, as if yun na yung majority, Correct. consensus nung mga exiters at viewers. So, parang gusto niya patunogin dahil kung may nag-message sa akin ng isa, yun na yung majority consensus ng mga comment ng mga viewers. Adel, sa dami naman ng pinagbabablock niya, paano niya makikita yung yung tunay na consensus? Ang tinatanggap niya lang yung mapupuri sa kanya. Natural, yun lang ang maririnig niya. Diba? Naka-private pa yung mga video. Tsaka naka-private mga videos niya, di ba? Hindi mapanood ng iba. Nakalock yung profile niya. Nakalock yung profile niya. Kaya hindi rin ma-view basta na. Huwag kang matakot sa use criticism to your advantage. Kung pumasok sa live niya, kaso lang naka-profile. Talagang willing siya na may gusto pumasok sa mga live niya at makita siya, marami, i-public niya. Correct. Correct. Public na. Okay, public mo daw. Padong. Hinamon ka ni Kuya Del. Kami lahat dito, hinamon ka namin. I-public mo. Yung live mo sa Facebook. Inahamon ko nga siya eh. Kung gusto niya, patunayan niyang sugo si Pesto. Kung tayo. Putol lang. Debate. Debate kami. Yan. So down. Hindi, may chat siya eh. Siya sugo si Brad Ellie, di ba? Until now. May chat siya, nakita mo ba? Yung ginagawa ni Badong ay bunga ng delusion ng idol niya. Pag binagabuhin ng mga exters, ikaw ang totoo na kumukuha ng simpatya, tensyon, awa, effect, no? Ikaw ang may totally, personal interest. Dahil gusto mo magalit yung mga exiters kay KDR at sa pamilya niya. Bakit? Kasi ikaw, in-scam ka. Hindi ka pa mag-i-exit, hindi ka naman in-scam eh. Diba? Diba yun naman sabi niya, Broccoli, yung una? In-scam siya, tapos siniraan siya, hindi naman daw siya lalabasan na kung hindi sa siniraan. O ano motivation mo? Bakit ka nag-exit? Dahil
Pera. Sabi mo, sinisiraan ka at in-scam ka ni nanay ni KDR. Yun ang motivation mo, kaya ka nag-exit. Di ba? So, unlike sa amin, kaya kami nag-exit, ako personally, I confirm from my end na ulto yung MCGI at court leader si Bes. There's no such thing na sugo. There's no such thing na bayan ng Diyos. Ano? Bunga lang ng delusion yung mga pinaniwalaan natin. So don't you think ako magtatayo ko ng kulto? Tatayo ko ng same thing na para ipunin ko yung mga exiters at kami ay mag-grupo at meron tayong ganitong gagawin mga... No. Tapos na tayo Community dyan. prayer. Umay na tayo dyan. Ako. Kaya nga tayo, wala nga tayong pakialam eh. Kahit na umalis sila sa atin, makinig sila sa atin. Tayo, masaya tayo, Bro Oli. Ma-confirm mo lang from your end na nakulto ka. Fine, okay na yun. Kahit wag mo na kami pansinin, wag mo kami i-message, kahit hindi na tayo totally magkakilala, kahit sino ka, wala na kami pakialam doon. Tapos na tayo doon. As long as nagliwanag sa iyo ng buo sa sarili mo, natanggap mo, na-confirm mo, na valid yung nararamdaman at duda mo, tanong mo, so be it. Masaya na kami doon. Pero para ipunin pa namin kayo, yung mga exiters at BGC tayo at magte-thread pa tayo na pagka, hindi kayo, aalis ako kayo dito. Guys, multo in the making yan. Si Bro Oli nga, hindi niya ginagawa sa Discord dyan eh. May Discord ka, Bro Oli, di ba? Oh. Hindi na gano'n na parang may pagkapanginoon, akala mo kung sino at somebody na siya. Ako. Yun. Red flag yung, may something wrong talaga kay sa'yo, Paring Badong. Sa mga nakadikit po kay Paring Badong nag-uusap sa kanya, alam nyo, maawa po kayo kay Paring Badong. Yung gamitin nyo si Paring Badong, right? Yung sulsulan. Okay? Kasi meron dyan mga, Bro Oli, mga nagme-message dyan kay Paring Badong. Yung iba dyan kasi mga probes, nasa MCGB before, na nakikita ko na nagme-message sa kanya. Alam mo naman, hindi palo sa atin yung iba dyan. Mga probes kasi inaatake natin si Bes, di ba? Ginagamit si Paring Badong message para mag-retaliate sa atin. Maawa kayo sa tao, no? Kakaroon na po siya ng mental problem. Okay. Thank you, Kuya Del. Sige, tayo na tapos na The natin way to. of thinking nila, nakakabobo. Kaya nga tayo umalis dyan sa pamumuno ni Daniel Rason dahil sobrang nakakabobo. Si Sneaky, hindi ko po alam bakit nagko-connection failed. Baka dahil restricted yung messenger ng account ng Facebook ko na to. Kaya yung basa ko lang po, pero hindi ko akong harapin sa harap ng kapatid na binautismo niya. Biruin mo, Aaron Romero ikaw mismo ang nagbautismo, 5 araw pa lang ayaw nang dumalo ng kapatid. Tapos ipahiya mo ko, ayaw mong umakyat. Hindi ba dapat, kung talagang totoo ang sinasabi mo, Aaron Romero, dapat lalo kang umakyat, lalo mo akong ipahiya? Ang bobo mo talaga, ang bobobo ng mga panatiko ni Daniel Rason, ang bobobo. Sobrang bobobo, mga kapatid. Bakit? Biruin mo, sabi niya, alam ko ire-record mo lang ako. Bakit? Ba't ka matatakot na i-record? Dapat nga mas matuwa ka. Dahil ipapahiya mo ko, naka-record. Pwede ka rin mag-record ng sarili mo. Sabi ni Brad Abelset, baka po hindi updated ang FB mo, Brad JR, kaya hindi makapag-accept sa live. Wala na, kaya feeling Brad Eli ka daw, kaya siguro galit na galit sila. Paano feeling Brad Eli? Ay naku, mga dilulu. Sinasabihan nilang dilulu yung mga panatiko. Sila mismo dilulu. Bakit nag-feeling Brad Eli ba ako? Wala akong ganung claim, mga kapatid. Sabi ni Arnold Padel, tama ka bro, tinry ko din sa kanila pero di ko din type yung way of thinking nila. Ayan, mayroong mga saksi na makakapagpatunay, mga kapatid. Ngayon, malaya naman po kayo makinig sa kanila, mga kapatid. Malayang-malaya po. Unang-una, wala naman kaming tinatayong iglesia ni Brad CJ Perez. Kinulit-kulit ko lang po talaga si Brad CJ na nakakaawa ang mga kapatid. Kaya nagkaroon po ng community prayer. Nung nagkaroon ng community prayer,
Maraming mga tanong ang mga kapatid. So, nagbalangkas ng mga paksa si Brad CJ Perez. Mga kapatid. Sabi ni Sed Watashi, si Nikki, ikaw mag-live, si Badong aakyat sa live mo. Ako feeling sislo sa yon, sabi ni bakit kaya? Ina-approve ko naman si Sneaky, nag-a-approve siya. Nagko-connection failed siya. Daming gustong umakyat sa Europe, merong sa Australia at meron sa Mindanao region at Visayas region, mga kapatid. Marami pong gustong umakyat, kaya lang, lalo na si Mama Mary. Si Mama Mary lang ang pakyatin ko, mga kapatid. Naku, talagang hindi ko lang alam kung mix kami ni Mama Mary. Sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa. Sabi ni Brad Jericho Bahista, parang sila kasi masaya sa mga chop suey team nila at mga intergalactic. Salamat sa Diyos, medyo nakornihan ako. Ako aakyat. Try nyo po, Brad Ronnie, kasi lahat po ng ini-invite ko or nagsisend ng ng approval sa akin, nagpapa-approve na mag-join. Wala, nagko-connection failed. Sabi ni Brad Alvin Cruz, ewan ko lang kung mapapaakyat din nila si Angelo Evangelista Brad Badong. I doubt, hindi po nila mapapaakyat yun, mga kapatid. At marami pang iba, naku. Sabi ko nga, hindi ko lang po pwedeng sabihin yung iba. At saka regarding doon sa sinasabi nila na asan daw yung ipinagmamayabang ko na mga grupo ng mga manggagawang mag-expose nung April dapat. Ipinaliwanag ko na po yun, mga kapatid. At saka pinopost ko yung mga screenshot ng usapan namin. Kaya lang, nagko-connection failed. Sultan, na ang advice po sa kanila is ihabla na, idemanda na. Isampa na sa korte. Kasi pang korte yung ini-expose po nila, mga kapatid. Hindi po ba sabi ko nga po sa inyo, hindi po pwedeng walang makulong pag yun yung mga nag-expose. So ano pang hihintayin natin ngayon, mga kapatid? Sabi ni Brother Ariel Gutierrez, kapag napaakyat mo yan si Mary, baka kulitin ng taga kabilang kubol. Di sila papayag na kamag-anak ng sugo, ikaw lang magpapaakyat. Alam niyo po, hindi lang kamag-anak ng sugo. Maraming mga kapatid sa panahon ng kapatid na Perez ang nakikinig po sa akin, mga kapatid. At ang ginagawa po nila, gumagawa po sila ng topic reaction sa mga video ko po, mga kapatid. O, napanood mo ba si Badong? Tarantado yung mga yan. Sabi ganyan, si Badong lang palang katapat. Nagsalita si Puto, nagsalita si ganito, nagsalita si ganon. Walang naging bearing yung mga sinasabi nila. Si Badong lang palang katapat ng mga tarantado na yan. We don't care. Ayun po, mga kapatid, hindi po ako nagsasabi nun. Pagdating ni Mama Mary siya nang magkukwento. Kwento po ni Mama Mary yun, mga kapatid, sa akin. Aakyat daw si DSR, sabi ni Brad Arnold Padel. Sa yung account po talaga may issue, bro. Malamang sa akin pong account dahil yung Broccoli TV. Pero iba yung pakiramdam ko pag sila nagsasalita. Nagtataka lang ako, parang gusto nilang makipag-collab sa'yo, Brad J.R. Badong at Brad CJ. Sabi ni Brad Never po, never. Jericho Baista, biglang tinawag ni Adele na Sis Arlene, rason si ate, sa inis sa'yo. Totoo po yan. Kahit galit daw po siya sa kulto, nakahanda daw po siyang ipagtanggol si Arlene Rason. Di pagtanggol mo. Karapatan mo yun. Karapatan mo yun. Everyone is entitled to his own opinion. Tandaan mo yan, Adele. Tandaan mo yan. Go ahead. Malaya ka. Pwede mong ipagtanggol kung sinong gusto mong ipagtanggol. Kahit si Satanas ipagtanggol mo, okay lang din. Kapag aakyat si DSR, ihahanda ko na yan popcorn at kape. Wag na pala sa live ko na lang. Babasahin ko tong message sa akin ng kapatid sa London. Sabi ni Brother J-Mel Goods, good morning. Taga-Canada tong si Brad J-Mel. Amerika gabi kasi kinukwento niya nga yung mga matatandang mga kapatid. Ginagawan po ng topic reaction yung mga live ko. Kasi po banas na po sila kay Daniel Rason. Biro mo, ang tagal-tagal mong natuto ng salita ng Diyos kay kapatid na Perez. Nawala si kapatid Diyos. Tapos itong papalit bopol sa Biblia. Ni Mama Mary, hindi po kami mauubusan ng i-expose. Lalo na siya, hindi siya mauubusan ng i-expose. Sabi niya nga sa akin, tarantado ka kasi. Bakit mo pa pinagtatakpan yung hindi pala siya ang Merong nagsabi sa kanya, tarantado kasi itong Badong na to. Sabi niya, bakit pa niya pinagtatakpan itong pamilya ni Kutog, tsaka ng pamilya ni Bansot, ni Hampas Lupa. Hampas Lupa po kasi ang tawag ng magulang ni Daniel Rason kay Don Kapulong, mga kapatid. Yun po ang totoo, Hampas Lupa. At saka kahit mismong si Brother Eli, ayaw niya po na si Don Kapulong ang maging asawa ng kanyang pamangkin, mga kapatid. Kaya lang, buntis na po siya at ito pa, muntik ko ng ito pa. Biruin mo, Lisel Kapulong, dumidistino ka, buntis ka kay Mariel. Tapos wala pa naman kayong hindi ba bawal yun? Wala, hindi pa naman kayo kasal eh. Itong si Don Kapulong. Si Kapulong ang buntis. Gawin mo. Sa Don Kapulong, buntis ka. Kay Mariel. Nagkakanda ang na.
Pilipinas si Badong sa kwento niya. Sige, tuloy. Yan yung mga quality expositions ni Batang. Pulong bantay sa lakay. Hindi pala niya hinahatid sundo si Lisel Kapulong sa Centro Escolar University. Hindi niya pala hinahatid sundo. Hindi niya lang hinahatid sundo. Hinahatid sundot pa niya. Kaya ayun, nabuntis. Tapos mga kapatid, meron akong pinost, di po ba ang hiwaga ng escabeche? Naku mga kapatid, hintayin niyo yung hiwaga ng escabeche na yan. Sabi ni Brad Reinel Andres, magandang araw sa inyo, Brad JR Badong, watching from California. Brother, taga dyan si Aaron Romero, di ba? Balita ko kasi merong, ang hint mo is, malasulumon siya. Yun. Brother Reinel Andres, bulong mo naman sa akin. Sabi ni Brother Ariel Gutierrez, nakaka-bless tuloy kay Mama. Escabeche. Ano pa? Ang daming hiwaga ni Mama Mary Rason, mga kapatid. Alam mo bro, nakita ko pa lang si Sis Myra Rason, nagtalagan na ako sa pakikinig. Lumaban sa aral. Sa aral yung koyang nila, nagtago ng aral. Sinisiraan dyan sa lokal sa Pasig. Brother, kung nanonood ka, paki-message, hindi ko lang pwedeng buksan yung mawawala ako dito. Hello? Ayun na, natapos na natin. Ayan, boring na yung last part eh. Mama Mary. Tayo na yung Mama Mary mo. Nakaraos. Ako, Ayan. ito naman ng masasabi ko lang, Brox, sa mga napakinggan natin. Tingnan nyo po yung laging tinatanong sa atin ng mga tao, saan nyo kami dadalhin, ganun, saan kami pupunta. Dito tinuturo namin hindi man tinuturo, ang pinupush namin sa inyo sa Broccoli TV, tumayo kayo sarili nyong paa. Yes. Yung kumbaga, kayo ang magpatakbo ng buhay nyo. Huwag nyo hayaang ibang tao ang magmanipula sa inyo, daling kayo kung saan-saan. Sila kasi ang gusto nilang mangyari, tipunin lahat ng MCGI exiters, tapos, ewan ko anong balak pa nila, other than sa magsasampa ng kaso, meron silang prayer meeting, parang ganun meron silang pagkakatipon na tinatawag ba yun, Bible study or whatever is that. Meron silang community prayer. Tingnan niyo yung comparison. From MCGI, parang sa MCGI ka ulit pupunta. Kung gusto niyo ng ganyan, bahala po kayo. Basta kami dito, hindi namin kayo dadalhin kung saan-saan. Wala po kaming, gaya nga sabi ni Kuya Adel, na wala kami pakialam kung ano gusto niyo gawin after. Ang sa amin, ang gusto lang po namin, ma-voice out yung mga nakita namin na sa inyo kung maniniwala kayo. Ganon. So, tingnan po natin ngayon kung sino ang may agenda. Kami ba o siya? Wala po benefit sa amin. Sa totoo lang, yung kayo, sa magsalta kami ganito, kinakain yung oras namin, financially po, hindi sa nanunumbata, nawawalan din kami. Kasi may mga lumalapit. Matitiis mo ba? Hindi. Pero other than that, hanggang doon na lang po kami. Wala po kaming pagdadalhan sa inyo. Ngayon, ganito, kung sino ang may agenda, sila gusto nila doon, tapos nanghingi, narinig ko ata na meron na rin silang charity, ganun, or whatever. Kung anong gusto nilang mangyari, ang gusto lang po namin parating sa inyo, wag naman po sana maging MCGI ulit. Yun lang naman. Sige, Brox. Yun lang po. Anyone else? Closing time? Closing time. Wala na. Alam nyo, lahat sa akin to, entertainment. Apo, kung gusto nyo mag-kulto-kulto, go ahead. Pero wag nyo sabihan ng palaka, o ano-ano, yung mga kasama na dito. Because these are good people. Kung gusto nyo delulu, go ahead. Pero we will say what we want to say na hindi delulu dito. Mag-act na kayo sa amin. Okay. Okay, yung iba guys. Kuya Adel, si Scale. Okay na. Okay na, solved na. Po. Upload ko na lang yung kalahati nito. Ay, yung 1/4 na putol tayo sa YouTube. Sige, anyone else? Guys, Red Velvet, Baby Corn, Nana, Chi, Sgt. Pepper, Clancy, Cilantro. Tony Heart. Okay? Hey, Brooks. Sige. Kailan ang balik? Ay, hindi ko alam. Next week siguro. Depende kung ano. Kung kailan available. Anytime soon.
Si Skill? Sino yan? Baby Corn, okay. Yeah, at masabi ko lang hanggang dyan po ang pag-aaral at sana ay may silbing aral po ito sa ating lahat, no, na huwag masyadong magyabang. Talagang lagi may balik, no. Sana matuto tayo magpakumbaba sa lahat ng ating mga ginagawa. Yun lang po, Brooks. Bye-bye. Po. Manipulate ko tayo. Humility. Okay. Anyone else? Nana? Ariin natin walang kabuluhan ng sarili natin para huwag tayo masyadong parang mataas kasi hindi rin mo rin sa sarili mo yun i-improve mo yung sarili mo na hindi ka laging tama, hindi ka laging mataas. Para may mga matira din sa totoong tao. Yun lang. Kasi pag tinuloy-tuloy mo yan, hindi natin alam kung hanggang kailan na may matitira sa side mo. Kung lagi lahat ba makakaaway mo lang o totoo bang andyan sila para sa'yo o para sa chismis lang, ganun. Po. Iba. Brock, siguro kailangan niyang minsan umarap sa salamin. And tanongin niya yung sarili niya. O usapin niya yung sarili niya. Nasa tamang tama ba yung ginagawa niya? Yung mga panglalait sa ibang tao. Kasi di mo ma-realize na ganito lang pala itsura ko, ganito lang pala ako. And dapat hindi ko ginagawa itong mga ganito. So yun lang. I understand we're all bored. Na-entertain tayo sa ganito. Pero wag naman yung nakakasagasa na iba. Grabe naman ad hominem si brother. Okay lang naman, Rox, na sumagasa ka ng ibang aktual, diba? Pero yung to the point na personally mo na mamiming ka, even yun, magkakaroon tayo ng mga differences sa mga stand natin. I'm welcome to sa mga argument about sa mga stance natin, mga magkakaiba-iba tayo. Okay lang yun na magkaroon tayo ng discussion, argument about yan. Pero ito na point na may sunod na nakakalat ka ng fake news. Well, that's very clear fake news yung mga kinakalat niya So, marami daw marami yung naniniwala sa kanya at sa atin maraming mga maalis at siya ay mas marami nakapagpalabas, Bukod sa napaka-humble ng statement niya, wala naman siyang pinapagitan ng data. That's very clear na mga fake news yung mga ganyan statement. So, kung sinasabi ko, ang payo ko na talaga is ay magpahinga muna sa social media, overwhelmed ka sa mga nangyayari sa social media sa kanya. At better na mag-stick siya ng help sa professional, sa health professional. Kasi yung una pa lang labas niya, broccoli, ramdam mo na may something, diba? Wrong talaga na nag-trigger sa kanya. Kaya to the point na napapaiyak siya sa sitwasyon niya. So, yun ang pinaka-gabes na dapat gawin muna ni parang. So, yun lang. Okay. Anyone else? Are you not entertained? Si Clancy, tuwan-tuwa yung pag ganitong usapan. Na-entertain yan How they think. Sige. Okay na. Thank you po sa lahat. It's nice to be back. Siguro next week ulit or kung kailan man. Lobby ng juice. Thank you po. Have a good night or morning. Bye.